highest. Your name is the greatest, the greatest. Your name stands above them all, above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, so high. Your people sing, yes Lord, we sing. Holy to the King of Kings. Holy, so worthy. You will always be, always be. Holy, holy forever. The angels cry, Holy, the angels cry, so we cry. creation cry, Declare, sing, so holy. you are lifted high. Holy, holy forever. Lord, hear your people sing, Lord, we sing in bow in adoration, honoring you, declaring your holiness, desiring your beauty and perfection. King of Kings. Holy, you will always be, always be. Holy, holy forever. And the angels cry, Holy, all creation cries. creation cry, Holy, you are lifted high, so high for your worthy, Lord. Holy forever. your name It's the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, supreme and sovereign. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your
Because you're holy, Lord, and holy forever. So we are. And all God's people say, Amen. Amen. Sige po, sige po. Kailangan malaman po ng buong Pilipinas na may nangyayari rito ngayon. Kailangan malaman ng Asia, Europe, Africa, buong mundo na may nangyayari rito ngayon. At paano nila malalaman? Kailangan marinig nila inyong malakas na sigaw. Inyong malakas na palakpak. Ang inyong mataas na talon. Ang sabi ko, dapat malaman ng Pilipinas buong mundo na may nangyayari rito ngayon. Paano nila malalaman? Dapat marinig nila inyong malakas na palakpak. Makita nila inyong mataas na talon. Marinig nila inyong malakas na sigaw. At malaman ng lahat that God is so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Sing it, God, you're so good. God, you're so good. Oh, so good. God, you're so Say it again, say it again. For this nation will be filled with the glory and the goodness of the Father. God, you're so good, so good. And we are blessed, so much blessed forever.
over the Philippines and over the Philippines. Jesus is our For Jesus is the shield of His beloved, precious chosen nation. Jesus is our shield over the Philippines. Jesus is our shield. All over Asia and over Asia. All over the world and over the world. He's our shield forevermore. Jesus is our shield all over the world. Jesus is our shield all over the world. Jesus is our shield. He's our The shield. Lord is good. Blessed is the man who put his trust in Him. The Lord is good. The Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in Him. The Lord is good. The Lord is good. Oh, we can see, I can see we experience the goodness of God. He is good. I can see that the Lord is good. Oh, the Lord is good. So good forever good. The Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in Him. The Lord is good. The Lord is good, so good, forever good. I can see that the Lord is good. I can see that the Lord is good. The Lord is good. The Lord is Good. so good and forever good. Blessed is the man who puts his trust in Him. The Lord is good. The Lord is good. I can see that the Lord is good. I can see that the Lord is good. So lahat po ng nakaranas ng kamangha-mangha, kagilagilalas, walang katulad na kabutihan ng ating Amang sumasalangit, ay pumalakpak ng malakas na malakas na malakas na malakas. At sumigaw ng malakas na malakas na malakas. And everybody say, Amen. God bless you all. Be seated, please. Glory to God. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, your future is greater than your past. Anong sabi? Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. Anong sabi? Sabi mo sa katabi mo, I see Jesus in you. Anong sabi?
Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa mabuting Diyos. Praise God. So, buti po ang Diyos sa araw na ito na tayo po'y kanyang pinagtipon para magpasalamat sa kanyang kabutihan at dakilang bagay na ginawa ng ating pong nakalipas na 36 na taong anibersaryo. Na kung saan ay kitang-kita natin ang katapatan ng Diyos. Pero naniniwala po ba kayo na ang Diyos po hindi nagtatapos sa nakalipas? At siya po'y nagpapatuloy sa hinaharap? So join me please in the book of Isaiah the prophet, and let us hear the Holy Spirit quickening to us the word of the Lord. Isaiah chapter 43, verse 1 and 2, and then tayo po'y tatalon sa verse 18 at 19. And I read the word of the Lord. But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. So, let me clarify this passage. Even though nang sinulat po ito ni Prophet Isaiah, ito po ay pinapatungkol ng Diyos sa Israel. Pero hindi po ibig sabihin siya po ay hanggang doon na lang. It always moved to us. Now, verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Isn't that so good to hear? And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned. There shall the flame scorch. Ito po ay pinangyari po ng Diyos. Si Peter po nakalakad po sa tubig. At si Shadrach, si Meshach at Abednego po nung tinapon po roon sa piriparnis ay hindi po nasunog. Now, kung bakit ko po ito in-explain sa inyo ng malinaw, upang lalo niyo pong paniwalaan ang mga pangako ng Diyos. Dahil isa po sa katangian ng Diyos kung bakit siya nangangako ay ito. Dahil napakakapangyarihan niya. Na yung kanyang mga pangako ay kaya niyang gawin lahat. Hindi na po mahalaga kung siya po 1,000, 10,000, 100,000, 1,milyon. Kailangang intindihan niyo po, lahat po ito ay kaya niyang gawin. Yung po yung pumapalob sa kanyang statement in Jeremiah 32 verse 27 na nagsabing, behold, sabihin ng salitang behold, be attentive, listen, understand. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do. So, marami pong mga nabuhay na mga hari, emperor, Peros, Caesars, sa iba't ibang panahon, pero wala po nagsabi ng sinabi ng Panginoon. Meron po silang pangarap, merong ambisyon, pero hindi naman po yun nag-succeed. Ang reason po kasi, limitado sila bilang tao. But, when the Lord speaks and He is the one speaking, you must believe and understand He is telling the truth. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Not only the Lord, but the God of all flesh. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Nothing. The word nothing means nothing. Nothing is too hard for me to do. Amen? Kaya pag siya po'y nangako, paniwalaan natin. Manabik po tayo ng husto. Asahan nating magaganap yun. At patuloy tayong sumunod sa kanyang mga inuutos. Huwag nating tingnan yung atin pong kalagayan, sitwasyon, ano man po yun.
maganda man o papagandahin pa lang, pangit o papagandahin pa lang, ang ating tingnan ay ang Diyos at ang kanyang sinasabi. Dahil siya po ang sagot at solusyon sa lahat ng kailangan natin. Hindi po siya isa sa sagot o marami sa sagot. Siya po ang tanging sagot. Amen? Anong sabi ng Philippians 4:19? And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Siya lamang po ang kaya mag-supply ng lahat ng needs natin, past, present, and future. Kaya pag meron kang relasyon sa Kanya, safe ka na. Amen? Papagtibayin mo lang yung relationship na yan. Strengthen mo lang sa pamagitan ng araw-araw na deep, sincere intimacy with Him. At pagkatapos nun, ay susunod tayo sa Kanyang mga utos. Mahirap po bang sumunod sa utos ng Diyos? Of course not. Kaya nga niya inutos kasi kaya natin. At pag inuna po natin ang intimacy sa Kanya, lahat po ng utos niya ay magaang sundin. Ito po ang secret. Amen? Ito po ang secret. Ulitin natin. Pag tayo po'y nagpakalalim sa intimacy sa Kanya, magiging magaan po ang pagsunod sa lahat ng utos niya. Wala pong struggle. Kundi ito po ay punong-puno ng joy. Ito po ang key. Everyday, deep, sincere intimacy with the Lord. Amen. Listen to what the Lord Jesus Christ said in Mark 12:30. Ito po ang sabi niya. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. So, paano natin siya minamahal na ating buong pagkatao? Sa pamamagitan ng intimacy. Pagsamba, pagbimiti sa Kanya, pagnanais. Amen? Pamagitan ng pagkanta na makalangit, na awiting punong-puno ng pag-ibig sa Kanya. At ano po ang sabi ng verse 31? And you shall love your neighbor as you love yourself. So, yun po yung outcome nun, automatic yun. Pag minahal natin siya, at nagkaroon tayo ng deep intimacy sa Kanya, automatic, bababa tayo doon sa second commandment. At yung susunod pong mga utos niya, third, fourth, fifth, on and on and on, lahat po ito'y magana. Dahil yung unang-una ay ating tinupad. Dahil yung po yung mag-i-empower sa atin. Hallelujah. Mag-i-empower ng sobra-sobra para sundin ang Kanyang mga pinagagawa. Matagal na po itong na-miss ng church. Binabalik po natin bilang end-time apostle. Amen? Amen? At yung issue po ng faith ay hindi po issue. But on the contrary, you will live by faith and not by sight. Amen? At ang faith na ginagamit mo ay supernatural, and that is the very faith of our Lord Jesus Christ, who lives in you, who become your divine nature, divine substance, and divine being. You're all in all, you're everything. Amen. At may enjoy niyo yung supernatural life, powerful life, glorious life. Na lahat ng ginawa ng Panginoon ay gagawin niyo na walang struggle. Magiging common thing siya sa buhay niyo. Common thing, ordinary, normal, pang araw-araw na pamumuhay, even though siya po yung supernatural. Amen. Alam niyo, ito pong sinishare ko po sa inyo, very powerful. Na dapat ito makarating sa church sa buong mundo para ma-enjoy niya po yung ini-enjoy natin. Ito po ang isa sa pinakamahalagang pagtuturo in these last days. Ito po ang key para mawala ang struggle. Yung mga unbelief na yan, yung mga doubt na yan, yung mga negative confession na yan, yung mga paglilimita sa Diyos, mawawala po lahat yan. And from the rising of the sun till it's going down, punong-puno ka ng joy. Laging nagliliwanag yung mukha mo. Daman-daman ng mga tao, yung presence ng Diyos ay nakabalot sa iyo. At magiging atmosphere changer ka kahit saan ka pumunta. Kung merong gulo sa isang lugar, pag dumating ka doon, dadating kapayapaan. Kung maraming problema sa isang pamilya, pag dumating ka, dadating ang solusyon. Oo, mga may karamdaman ay magsisigaling. Ang mga poses ay ilalaya.
Yung mahirap sa marami ay so easy sa iyo. Dahil ang Diyos ay suma sa iyo. So once na tumira na ang Diyos sa isang tao, kailangang maintindihan ninyo, lahat ng bagay kaya nyo nang gawin. Yan ang sabi ni Paul in Philippians 4:13, I can do not some, not few, not many, but all things. Say that, all things. Amen? Through whom? Through Christ who strengthens me. Napakasimple po nun. Na kaya daw po niyang gawin ang lahat ng bagay sa isang dahilan dahil kay Kristo ang sumasa kanya. Now, let me ask you a question. Si Jesus po ba'y sumasa inyo? Hindi kung ano yung sinabi ni Pablo, dapat sabihin nyo. Ay kung ano yung ginawa ni Pablo, dapat gawin ninyo. Because the divine difference is Jesus Christ. At ito po ang good thing dito, wala itong pinipiling edad. Kay senior ka, kay junior ka, kay minor ka, kay major ka. Pag nasa Lord ka, qualified ka. Naintindihan niyo po yun? Yun so powerful revelation. Amen. Ang susi po sa lahat ng bagay ay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nung siya'y dumating sa inyo, supernatural na po kayo, iba na yung buhay niyo. Kailangan punuin yung puso at isip niyo ng Word of God. Kailangan ma-renew yung mind ninyo at mag-operate kayo sa mind ng Panginoong Jesucristo. Kasi pag napuno na ng Word of God ang puso nyo, walang lalabas sa bibig nyo kundi Word of God. Amen. Araw-araw may enjoy mo yung buhay ng kalangitan dito sa kalupaan. Hindi po ba maganda yan? Isipin mo yung bahay mo araw-araw paraiso sa lupa na walang ahas. Amen. Dahil kung bakit lang naman maganda ang langit dahil sa Diyos. Pagkatapos yung Diyos nakatira sa iyo, kasama mo sa bahay mo, di bumaba na po yung paraiso dito sa bahay mo sa lupa. Ako po ba may kausap dito? Naintindihan niyo yun? That is so beautiful to hear. Amen? Issue ng kabanalan, yung righteousness, hindi issue yan. Kasi nature ni Jesus yan eh. Hindi mo kinakailangang mag-struggle para maging banal o maging matuwid. Dahil si Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo makasalan ay maging matuwid sa Ama dahil sa Kanya. Amen. Yung uncleanliness natin, yung unholiness natin, worldliness natin, lahat po yung nawala nung si Kristo ay pumasok sa puso natin. Siya na po yung ating naging perfect holiness. Amen. Perfect righteousness. Yung issue ng sin, yung power ng sin, yung nature ng sin, totally it is eradicated. Wala na po siya. Napalitan na siya ng nature ni Jesus. Ayan po yung Christianity. Ngayon, dami-daming teaching. Daming discipleship. Napakalayo sa katotohanan. May mga theological issue pa at apologetic defenses. May naman nararating na maraming katagumpayan ng buhay. Amen. Kaya magpakalalim kayo sa intimacy sa Lord. Amen. Yan yung susi. Because when your intimacy with the Lord fails, everything in your life fails. Do you get that? Do you get that? Pag yung inyong ugnayan sa Lord ay nabigo, lahat ng bagay sa buhay nyo, bigo na. Siya yung susi sa isang araw eh. So pag minis nyo ang Lord sa isang araw, na-miss nyo na ang magandang araw na yan. Kasi siya yung magpapaganda ng araw mo eh. Amen. Walang iba magpapaganda, siya lang. At hindi kayang papangitin ni Satanas yung pinaganda ng Panginoon. You know why? Iingatan niya po kayo. Ipaglalaban niya kayo. Do you understand that? Naunawaan niyo po yun? Kita niyo yung pangako yan, kahit lumakad ka sa tubig, hindi ka malulunod. Yung iba takot sa sunog, tayo, hindi naman tayo tinatabla ng sunog. Kaya yung mga natatakot sa Big One, pumunta sila rito. Hindi sila matatakot. Bago sila po yung magpipray na dumating yung Big One. Sino yung Big One? Ito yung glory ng Lord. Kaya akong kausap dito. Amen. Amen.
Wala po tayong problema kung may mga fault line, kung saan-saan pa po nakakonect yan. Si Satan naman kasi talaga namang laging nasa fault yan eh. Kasi si Satanas, faulty guy. Inapoling guy. Amen? Napakakapangyarihan ni Jesus. Amen? Si Satanas, pag binasa niyo Bible, wala kayong mababasa diyan kahit isang talata na si Satanas nagpalindol. Wala. Takot nga si Satanas pag may lindol eh. Kasi pati kaharian niya nalilindol. Totoo po yun. Yung impyerno, nalilindol yan. Yung mga demonyo ron, nalilindol, nangangatal. Nagpipray nga silang tumigil na, kaya lang hindi sila pwedeng sagutin eh. Kasi masasama ang mga demonyo to. Amen? At kung bakit ganyan yung mga kababayan natin, pati mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, hindi na naiintindihan sinasabi ko kung kani-kanino nakatingin. Kung kani-kanino umaasa. Kaya nagpipil yung mga taga-mundo, pati mga Kristiyanong lausi yung pananampalataya, naglalaro. Daming pinoproblema, daming nalabas sa bibig. Amen. Sa negosyo, sa kumpanya, sa pamilya. It's all nonsense. Amen. Pag nilagay mo yung trust mo sa Lord na 100%, and you don't lean in your own understanding, but in all your ways, acknowledge Him, and then He will direct your path. Because the steps of a good man are ordered by the Lord. Amen? Amen? Tapos hindi ka na maghahanapan ng kompas. Yung Bible, kompas mo na yun, navigator mo na yun. Mas magaling pa nga sa Google yan eh. Mas magaling pa sa AI yan. Amen? Kasi AI, artificial lang. Ito, original. Infallible. Wala akong kausap dito. Free from any error. Do you get that? Pati yung issue ng prayer meeting, nako, lagi ka nananabik na manalangin personally and corporately. Kasi yung bunga nun eh. Pagkatapos ng intimacy, dadali ka ng Holy Spirit sa intercession. Kaya hindi ka dapat magtaka dyan kung bigla ka na lang lumuluha. Amen, tumutulo yung luha sa mata mo, nagwi-weeping ka. Yun kasi talaga outcome nun. Amen? Amen? Magiging ordinaryo na lang sa buhay mo yan. Tapos kada weeping ng Holy Spirit sa pamamagitan mo, answers prayer ka. Amen? Hindi ka naghahanap ng customer, hinahanap ka. Hindi ka naghahanap ng trabaho, hinahanap ka. Hindi ka nakikiusap, nakikiawa kagaya ng mga backslider at mga wala sa Panginoon para makapagtrabaho at mailagay sa posisyon. Ang Lord naglalagay. At yung wicked doon, yung anak ng Diablo, inaalis ng Diyos, ikaw yung pinapalit. Amen? Hindi mo kailangan magsinungaling at gumamit na maraming salitang may pansit, may palabok, may patis, may ketchup, may paminta. Amen? Para makumbinsi sila. Amen? Hindi ka pa gumigising, inaantay ka na ng customer. Hindi ka pa gumigising, inaantay ka na ng provision. Hindi ka pa gumigising, inaantay ka na ng blessing. Amen. At yung marami, yung araw ay malungkot, nag-aalala, daming pinoproblema kasi basa ng balita, nood ng kung ano-anong sinasabi sa Facebook. Amen. Amen. Panay pakikinig ng mga bagay ng mundo. Kaya sila ganun. Ikaw, purihin ang Panginoon. Alam po ba ninyo na natatakot si Satanas gumising kayo? Kasi takot siya sa inyo. Kasi pag alam niya, pag gumising na kayo, may movement na kayo, yung glory ng Diyos, nare-reveal na, ayaw ni Satanas yun. Alam niya ba yun? Ayaw ni Satanas, magising kayo. Gusto niya, masarap tulog niyo. Kasi pag nagising na kayo, ito sasabihin ni Satanas, oy, mga demonyo, magsitago na, na yung mga anak ng Diyos, bumango na. Magpipray na naman sa mga may sakit yan, gagaling na naman yung tinapunan natin ng karamdaman, yung mga kinulam natin, lalayaan na naman, yung mga ginugulo natin, papayapaan na naman. Amen? Totoo po yan. Ano po sabi ng mga demonyo sa katawan ng poses na pinapag-pray ng mga anak ni Sesiba na chief spiritist sa Episo? Meron siyang 7 anak na spiritista rin eh. Si Sesiba yung chief spiritist sa Episo. Ito po kasing Episo, isang lugar po ito na marami occultic practices. Amen. Kaya napunta ron si Apostol Pablo.
Pinadala ng Diyos. Sino sa inyo niniwalang kung saan may mga gawa ang demonyo doon nagpupunta, apostol at living like Jesus people? Amen? Dahil tayo lang naman na may kakayang wasakin yung gawa ni Satanas. Mga politiko, wala. Wala, payayamanin lang ng diablo yan. Amen? Pero walang power yan. Tayo lang kinakatakutan ni Satanas. Lahat ng mga panyo at apron na madikit sa katawan ng apostol, pag dinala sa may sakit, nagsisigaling. Nakita ng mga anak ni Ceci ba yun? Nagpulong-pulong yung 7 espiritista. Amen? Kaya natin to. Gayahin natin to. May naposes. Pinuntahan ng 7. Amen? Sabi ng 7, labas, labas, labas! Sa pangalan ni Jesus na pinangangaral ni Pablo, labas! Yung 7 espiritista anak ni Ceci ba? Nga na nag-inip ng gising na bangungutuloy. Anong sabi ng demonyo? Si Jesus kilala ko. Si Pablo kilala ko. Yung mga youth sa Living like Jesus people, pati mga elder at older, in between, kilala ko lahat. Ikaw sino ka? Do you understand that statement? Ko naunawaan yun. Ako naniniwala ako Hindi lang yung palakpak nyo. Malinaw yun. Ulitin natin Si Jesus kilala ko. Si Pablo kilala ko. Ikaw sino ka? Pinapalayas ng 7 espiritista yung demonyo sa katawan ng naposes sa Episo. Walang nangyari. Si Pablo wala ron, yung apostol, prayer cloth lang at apron na idikit sa katawan. Sabihin na natin, Amerikanang sinuot niya, o barong. Binitbit doon sa mga may sakit, mga poses, naglabasan lahat yung demonyo. Yung may sakit nagsigaling. Wala si Paul doon. So doon pa lang nakita na ng mga demonyo na ganong kakapangyarihan si Apostol Pablo at mga living like Jesus people kasi si Kristo nakatira sa kanila. At yun ang reason kung bakit sinasabi ng mga demonyo doon sa 7 anak na sesibang espiritista. Si Jesus kilala ko. Si Pablo kilala ko. Ikaw sino ka? So, iniimbestigahan ng mga demonyo yung 7 espiritista. Amen? Hindi makasagot yung 7. Yung ginawa ng mga demonyo, binugbog yung 7. Pero wala si Pablo doon, panyulang tsaka apron, binugbog niya yung mga demonyo. Ganyan kayo kakapangyarihan. Amen? Alam mo ba ninyo, kahit 2 taong bata, 3, 4, pag ginamit ang pangalan ng Panginoon, may power yun. Takot si Satanas doon. Totoo po yun. Turuan niyo yung mga anak niyo gamitin yung pangalan ng Panginoon. Okay naman binabanggit yung pangalan ng daddy nila, mga lolo't lola, mga tsahin-tsuhin. Okay naman yun. Pangalan ng Lord yung ituro niyo sa mga anak niyo, nabanggitin. Amen? Totoo po yan. Amen? Hindi na mahalaga kung yung kanilang pagsasalita buong buo. Kahit utal-utal yan, siyempre, 2 taon pa lang naman Pero pag sinabi niyan, ngalan ni Jesus, labas! Pag narinig ng mga demonyo yung pangalan ng Lord, natatakot lahat yan. Amen? Kasi, alam nyo, His name is the highest. His name is the greatest. May tao po ba dito? His name is above them all. Amen. All thrones and position, all power and dominion, His name stands above them all. Totoo po yan. Amen. Pag pinag-pray ng mga 2 taon na bata, yung kamag-anak nilang may sipon, ubulag na, sinabi ng mga bata, mga Lord Jesus,
layas ka. Igagaling po yun. No, why is that? Why is that? Makapangyarihan nga ang pangalan ni Jesus eh. Lahat nga ng tuhod sa langit, sa lupa at ilalim ng lupa ay lulod sa pangalan niya. At sino man pong pamunuan, pamahalaan, hari, emperador, pero, bilyonaryo, Secretary General ng United Nations, o sino pa pong kilalang tao sa buong mundo, walang kakayang higitan ng pangalan ni Jesus. Kaya nga hindi dapat ginagamit yan ng mga backslider, basta-basta na lang eh. Dapat pag binabangit ang pangalan lang, ando doon yung malaking respect. Paggalang, reverence. Dahil ang sabi ng Exodus 20, Amen? Basahin nyo, simulan nyo ng verse 5, pababa. Sabi ron, do not use the name of the Lord your God in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon ng basta-basta. Amen? Amen? Kaya pag kinokompes natin yan, dinideclare natin, puno ng reverensya ang paggalang. Dahil napakakapangyarihan ng pangalan na yan. Sambitin mo lang pangalan ng 100,000 demonyo, nangangata lahat yan. Totoo sinasabi ko. At kahit ikaw naman, 80 plus ka na o 90, living like these people ka, pag binanggit mo pangalan, parehas lang yan. Amen? Amen? Kunin mo yung kinalalagyan ng utang mo, sulat mo sa papel, ipatong mo yung pangalan ng Panginoon sa ibabaw ng utang mo. At sabihin mo, bakit parehang pangalan ng Panginoon sa utang na to? Sa pangalan ng Panginoon, makancel ka. Mapalitan ka ng biyaya. Tapos maniniwala ang nangyari yun at talagang mangyayari yun. Amen? Amen? Ano sabi ng Panginoon sa Kristo in John 13:14? Chapter 14, verse 13 and 14. Ano man, hindi kayong maigi ha? Ano man, kung sinabing ano man, lahat ng bagay. Ano man, hallelujah. Ang hingiin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko. Ano man ang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko. Dapat paniwalaan nyo, ibibigay at gagawin. Upang sa ganon, ay maluwalhati ang Ama sa anak. Kaya ako po'y hindi po masaya. Marami po kasi tayo mga kababayan, nakikiama sa God the Father, hindi naman sila anak. May tao ba dito? Kaya yung iba, dahil hindi naman anak, hindi sa ama tumatawag kay Mama Mary. Hindi nila magawang tawagin ng amang ama. Kasi hindi ka anak. Kailangan may spirito ka ng anak para tumawag ka sa kanyang ama at yung pagtawag mo ay maging credible at qualified. Dahil si Kristo ang susi para maging anak ka ng Diyos. Kaya pag ang anak ng Diyos nakatira sa iyo, purihin ang automatic anak ka ng Diyos. At kahit bago ka pa lang sa pananampalataya, ano man daw ang hingin mo sa Ama, woo! Kuryando boko rabakataka. Ano man daw ang hingin mo sa Ama, sa pangalan ng Panginoon ay ibibigay niya. Gagawin niya. Do you believe that? Kaya lagi natin sinasabi sa mga kapatira, sa iba't ibang fellowship, pati mga bishop at pastor nila, mga backslider na puro problema ang pinag-uusapan. Walang karunungan doon. Dito, hindi pinag-uusapan problema kasi kasama natin ang solusyon. Laging nalabas sa bibig ng mga kapatid sa ibang fellowship, puro wala. Dito, wala nagsasalitang wala. Hindi lang tayo nagsasabing meron overflowing. Unlimited.
Lahat ng sa Ama ay atin. Do you believe that? Yan po ang sabi ng Bible, 1 Corinthians 3:21. And then tanong ka ng 23, hindi nyo ba alam na lahat ng sa Ama ay inyo? Kay Kristo Jesus, lahat. Di ba, hindi lang sabi niya ron sa Luke 12:32, is the Father pleasure, joy, delight to give you the kingdom. Ibibigay daw sa atin, hindi mo binili, hindi mo hinughulug-hulugan. Amen? Amen? Ang dami nagpupunta rito sa Pilipinas ngayon, mga taga-ibang bansa, nag-aanyaya sila na mag-invest doon sa mga bansa nila. Amen? From the Middle East to Asia to Europe, pwede ka pang maging citizen sa Europe, sa Japan, sa Middle East, amen? Sa UAE. Ibili kang property. Amen? Amen? So magbabayad ka. Sabi ng Panginoon, lahat ng sa Ama inyo, pati kaharian niya, libre. Palakasan niyo yung palakpak niyo. Takasan niyo yung sigaw niyo. Naku. Ano man daw ang hingiin natin sa pangalan ng Panginoon, ibibigay niya. Do you believe that? You must believe that. Tapos yung hinihingi mo pa, will niya. Pangako niya. Expect answers prayer. Amen? Ano man daw ang hingiin natin sa pangalan ng Panginoon sa God the Father, ibibigay niya. Hindi pwedeng tumanggi ang God the Father sa God the Son. Kasi mahal na mahal ng God the Father ang God the Son. Amen? Amen? At si Jesus po yung ating tulay sa God the Father. Siya po yung ating greatest attorney. Amen? Mediator, counselor, ano man daw hingiin natin. Amen? Sa Ama, ano man daw. Kalooban niya yan, sabi ng Panginoon, ibibigay niya. Amen? Ito simpleng-simple, dapat lahat ng turo ganito. Amen? Ano man daw ang hingiin natin sa Ama sa pangalan ng Panginoon, my God, ano man daw ay ibibigay niya. Hindi sinabi ng Panginoon, susubukan niya o pag-aaralan niya, i-examine niya. Ang sabi niya, ano man daw ang hingiin ninyo, mga bata, sa pangalan ng Panginoon na ibibigay niya. Hindi raw pag-aaralan, susubukan, i-evaluate. Ano man daw ang hingiin niyo sa pangalan ng Panginoon sa God the Father, ibibigay niya. Do you believe that? Ano man daw. Kaya ako, nung nakuha ko po itong revelation ito ng early years ko, ako'y kumuha ng papel eh. Sinulat ko lahat ng request ko. Amen? At lahat po yan eh, may check. Walang no. Lahat check. Anong basis ko? Sinabi ng Lord. Ano man daw ang hingiin natin sa Ama sa pangalan niya, ibibigay niya. Hindi na tanong ko 100 o 1,000 yan, basta William, kailangan yan. Ipaabot mo sa Ama sa pangalan niya at expect na ikaw ay tatanggap dahil lang sabi ng Panginoon, ibibigay ng Ama. At hindi lang yan yung na-discover ko, ito pa yung na-discover ko. Hindi ako humingi sa kanya na ordinary. Extraordinary. Dahil nabasa ko sa Bible, yung karangalan niya ay gumawa ng dakilang bagay na siya lang makakagawa. Amen? Amen? Yung sabi niya sa akin, Son, hingin mo sa akin ang imposibleng bagay. Ibibigay ko bilang sagot sa panalangin mo. Amen? Ginawa ko po yun. Imposibleng bagay. Kaya nga natuto tayong manalangin, tumigil ulan eh. At umaraw. Dumami yung spaghetti, pansit, pati yung tinapay. Dumami yung pera sa offering bucket. Amen? Itong kinalalagyan natin, walang ayos to, wilderness to. Nung sinabi Lord, anak, kunin mo yan dineclare ko, tatayo namin dito yung magandang worship center. Fully aircon.
puno ng LED, ang daming camera, mabibilis yung buong mundo. Puro bato ito. Tubigan. Magapas ka pa ng damo. Ngayon, ano? Lakasan nyo yung palakpak nyo. Amen? Ako po, hindi po ako nagtuturo ng katotohanan para maging materialistic at greedy kayo. Ang pinag-uusapan natin dito, the power of Christ's name, your faith in His name, and His promises, and your obedience to His command. Kami ko po nakita mga bishop at pastor ng earlier ko. Hanggang ngayon, ito po yung kanilang buhay. May makita lang sila diyang tricycle. Akin to. Kasi mga walang sasakyan eh. Totoo po ito, hindi ko po sila dinadowngrade o kinukondem. Sinasabi ko lang ang truth. Yung nakakita ng mga sasakyan na 4 ang gulong, kahit na, sabihin na natin bago, yung mga walang naintindihan. Minsan ako dumaan sa kalisada ng EDSA, early years ko. Doon nakaparada yung mga luxury car. Sabi ko, gaganda nun. Sabi na, mas maganda ibibigay ko sa iyo. I believe that. Amen? Kaya hindi ka dapat matakot humingi ng imposibleng bagay. Basta will niya yan. Tapos giver ka pa, grabe. Yung mga bawat place mo, tinutupad mo. Nagpipares fruit ka pa. Wala pang offering, nag-offering ka na. My God. Wala pang panawagan, sumasagot ka na. Wala pang pinasusulat, nagsusulat ka na. Hindi pa ako nagpapatawa rito. Sabihin, advance yung obedience mo. Sige, pagka ganun, lugod na lugod ang katipader sa'yo. At pag lugod na lugod ang katipader, bibigyan ka ba niya ng jack, ng surplus? Of course not. Di ba tayo mga magulang? Pag tawan-tawa tayo sa ating mga anak, kahit hindi manghingi, talagang tama yun. Amen? Amen? Parang si the third yan Binubuntis pa lang ni Eri si the third Ito na si John. Binubuntis pa lang Siguro mga 4 months pa lang. Hindi pa lumalabas si the third. Ito na si John pa, lalabas na si the third. 4 na buwan pa lang. Sabi ko, di mabuti. Sabi niya, kailangan may bagong sasakyan si the third. Hindi totoo po ito. Ay di, sabi ko, bakit siya kailangan ng bagong sasakyan baby pa yan. Papa, hindi mo ba alam yung the third? Inispell niya sa akin. Renato, Yamada, Carillo, the third. Pangalan mo dala nun. Amen? Nagamit yung pangalan ko. Ano sabi ni Jesus ano man ang hingin niyo sa pangalan ko, ibibigay ng Ama. Sa totoo lang, siyempre, magulang ka, lugod tayo, the third. Tapos, paglabas daw kamukha ko, nakita niyo yung convincing power yan. How can you resist the irresistible? Amen. Dinala natin sa Father God yung usapin. Hindi pa lumalabas si the third. Yung limousine na sasakyan na bagong-bago nauna pang lumabas yung limousine bago si the third. Akong kausap din. Ako, hindi ko kayo tinuturo ang maging materialistic, hindi namin nature ni Jesus yun. Hindi ko kayo tinuturo ang maging greedy, maging covetous. Ang sinasabi ko rito, ang sabi ng ano man ang hingiin nyo sa pangalan ko. Lakasan nyo yung palakpak nyo kung may naintindihan ko. Amen? Ano man daw yung hingiin natin sa pangalan ng Panginoon sa Ama, ibibigay niya. Now, bakit ka hingi ng white bread? Pwede ka namang humingi ng wheat bread. Kalooban niya makaroon ka ng bread.
You see the difference? Kung kaya kanyang bigyan ng fruit juice, shake, masarap na fruits, amen? Ba't ka bibili ng soda? Ba't ka hingi ng soda? Amen. Mga artificial drinks. You see that? Pwede kanyang bigyan ng salmon. Ba't ka hingi ng tuyo? Maliwanag to. So, kalooban niya kumain kang salmon. Amen? Bakit ka hihingi sa Diyos ng sapatos na isang suot mo pa lang, pumasok na yung tubig? Pwede ka namang magsuot ng sapatos na may baha o wala, na parang bulldozer, pag nadaan ka doon sa batuhan, nadudurog yung mga bato. Hindi ako nagpapatawa rito, binubuksan ko isip nyo. Kung yung unggoy nga namimili ng saging, ikaw pa. Naiintindihan niyo yun? Yung prodigal son, hindi sumusunod sa ama yun. Pero anak yun. Hindi nakuha yung mana niya. Hindi sumusunod yun. Paano ikaw pa sumusunod ka? Yung Israelita, matigas ulo. Pinakakain na, nagmumurmur pa. Pinaulan na ng Diyos ang pugot mana galing sa langit. Nabulukan pa sila ron sa tent. Walang ginawa yun, kundi magmurmur, mag-complain. Ikaw pa, hindi ka nagmumuro, hindi ka nagko-complain. Giver ka lang, praiser ka, worshiper ka pa, obedient ka pa. Believing ka pa. You see that? Ang punto rito, kailangan. Iba kasi yung want sa needs. At yung problema ng mga kapatid sa ibang fellowship, puro want, hindi needs. Amen? Amen? Naiintindihan niyo yun? So ito, hindi ako nagpapatawa, pwede kayong tumawa. Tapos dito yung kamay ng binata at dalaga. So, hindi ako nagpapatawa, totoo to. So ako naniniwala ako, meron kayong balak mag-asawa. Dahil meron mo kayong balak magsipag-asawa. Kung ikaw ay babae, ano ang gusto mong mapangasawa? Pangit o pogi? O kayo naman, mga lalaki, mag-aasawa kayo. Anong gusto nyo? Gusto nyo, pangit, maganda. Ayan, lahat maganda. Lalo yung mga magulang nyo ayaw ng mga pangasawa nyo, disqualified. Paano pa Godfather? Kaya hindi kayo hihingi si Godfather ng kahit sino lang. Amen. Amen. Sasabihin ng marami, hindi, after ako sa will ng Diyos. So tingin mo kaya will ng Diyos na bigyan ka ng pangit? Will ba ng Diyos na bigyan ka ng pangit na pagkain bulok ng sasakyan? Will niya ba yun? Nagutin niyo akong lahat. Will ba ng Godfather na bigyan ka ng pangit na trabaho, walang sweldo? Korap yung amo mo. Kumpanya na inuutang yung sweldo ng manggagawa. Hindi niya will yun. Anong sabi ng Bible? Every good and perfect gift comes from God. Yun yung will niya, good and perfect. Lakasan niyo yung palakpak niyo, nako. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Ano sabi ng James 1:16 and 17? Every good and perfect gift comes from God. Amen. The Father of light, in Him there is no shadow of turning. Naintindihan ko to. Kaya yung ginagawa ko, biblikal. Ba't ako hingi ng pangit na sasakyan? Sabi nga niya, good and perfect eh. Di contrary yung aking hinihingi sa will ng Diyos. Amen. Now, para wala kayong struggle dyan, kung pangit o maganda, huwag na kayo mag-asawa. Every good and perfect gift. Bahay. At ito yung kamay nung
may bahay. Kung kayo'y tinatanong ng God the Father, anak, natutuwa ako sa iyo. Gusto kong bigyan ka ng bahay. Anong sasabihin mo sa God the Father? Father God, kahit papano lang, kahit butas yung yero, kahit butas yung dingding, basta may bahay ako. So, how full you are? Eh, siyempre, every good and perfect gift, kaya niya ba magbigay? Especially, kailangan mo. At yung pambili mo ng bahay, ibinigay mo sa gawain. Tungkulin niyang palitan. Pangako niya yun. Tama ba yun? Eh, ba't kahingi ng lousy house? Amen. Pagka-will na Diyos ang isang bagay, paniwalaan mo. Hawakan mo. Angkinin mo. Kasi pag di mo ginawa yun, nagkakasala ka sa Kanya. Ang tawag doon, disobedience. Kalooban niya yun eh. Kaya maraming pastor, hanggang ngayon nagpipraying marami, sana matapos na yun. Anong prayer nila? God the Father, kahit ano lang, okay na ako. Eh sabi nung marami na ako, kahambol ni pastor. Kahambol. Hindi humble yun. Stupid yun. Walang naunawaan sa will ng Diyos yun. Amen? Ito halimbawa, Lord, bigyan mo po kami ng bahay-sambahan. Hindi natin sinasabing maayos. Eh pagkatapos, yung bubong butas-butas, umulan, paano tayo makakapag-service? Tapos sarap ng tulog mo sa upuan, sa'yo pabubagsak yung tubig. Nagising ka. Paano yun? You see that? Inuulit ko. Hindi ko kayo tinuturong maging greedy, maging selfish, maging covetous. Ang sinasabi ko, ang sabi ni Jesus, ano man ang hingin niyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay ko. Every good and perfect gift comes from above, the Father of light. In Him there is no shadow of turning. Amen? Amen? Tapos sumusunod ka, nagbibigay ka, nagpe-first fruit ka, nagpe-pray ka, holy ka, may intimacy ka, righteous ka. Walang reason ang God the Father para pabayaan ka. At hindi kanya niligtas para mag-suffer sa ibabaw ng lupa. Nag-suffer ka na nga sa gawa ng dyablo. So ayaw niya nang magpatuloy ka pa na mag-suffer, eh nasa kanya ka na. Amen. Tapos yung dalawang kamay nang nakakaintindi ng sinasabi ko. Ito yung si Bartimeo, nang naranasan ng love at healing ng Lord, tinapon niya na yung baro niya. Eh, baro ng pulubi yun. Alam ni Bartimeo, hindi na siya pulubi. Napunta na siya kay Jesus. Kasi alam sa Israel, pag pulubi ka, yung kasuotan mo. Amen. Alam din sa Israel, pag may ketong ka, yung kasuotan mo. Yun po yung basis. Alam din sa Israel, pag pariseyo ka, yung kasuotan mo. At alam din sa Israel, pag rabay ka, kagaya ng Lord, yung kasuotan mo. Kaya marami kasi tinanggap na lang yung kapalaran niya. Okay lang yun nang wala ka sa Lord. Pero nung napunta ka na sa Lord, maganda na kapalaran mo, ipaglaban mo siya. Kaya nga, 2 Corinthians 5:17, kaya nga, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Hallelujah, bago ng nilalang. Lahat ng bagay, bago na, bago na, bago na, bago na. Hindi lang yung nature mo, hindi lang yung ugali mo, amen. Kasama yung buhay mo, yung bahay mo, yung pananamit mo, amen. Alam niyo, nung early years ko, mamahaling gamit ko. Siyempre, may pera ako, unbeliever. Pero hindi ganun ka-presentable. Amen. So, hindi po pwede na yun na yung suot ko ng early years ko, unbeliever ako, tapos yung napunta ako sa road, mas mababa road, demotion yun. Amen. Dati na akong pogi noon. Kaya lang, yung presentation ng buko, hindi ganun. Kasi believer ako Sa tingin kaya ninyo, si nanay malalabat persay sa akin? Totoo po yun. Mapopolilab siya sa akin. Kasi nung una niya akong makita, si tremble. Sabihin, meron siyang nakita sa akin. Totoo yun. Kaya lang, for me, nung napunta ako sa Lord, hindi maganda yung nakita niya.
Dahil bago ka nang nilalang eh. Eh ngayon, alam ba ninyo si nanay, hindi tumutulog sa isang araw, malibang sinisilip niya ako. Noon, hindi ako nagpapatawa noon. Ako lagi nagsasabing, I love you, mas marami. Ngayon siya na. Pag sinabi ko I love you, 7 beses sa kanya, 21. So, pag napunta ka na sa Lord, hindi sapat na ito yung kalagayan mo. Simula pa lang yan ang magandang buhay mo. At kada pagsunod mo, at kung maganda naman yung naging buhay mo na, at kada naman pagsaway mo, ito naman mangyari. Do you get that? No in between. Liwanag ba yun? Kaya nga, salvation unto what? Perfection. Hindi pwedeng may obedient life ka, and then later on, after a month and a year, meron ka ng disobedient life. Hindi pwedeng committed ka nung nakalipas na mga buwan, ngayon, hindi ka na committed. So, dangerous yun. Hindi pwedeng faithful ka nung nakalipas na taon, ngayon unfaithful ka na. So, mahirap yun. Hindi pwedeng giver ka noon, ngayon, robber ka. So, disaster yun. Amen. Amen. Kaya pagka nabuhay tayo sa pagsunod, gaano man kababa yung kalagayan mo, ganyan man siya, pero nagpa siya kang sumunod, aangat yan. At ang tigil ng pag-angat mo, rapture. At kung bakit tumigil yung pag-angat mo, narating mo na yung completion ng plano ng God the Father. Amen. So yan. Talon po tayo ng verse 18. The same chapter. Isaiah 43, 18, 19. Do not remember the former things. God is speaking. Nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Sabihin natin lahat, new thing. Pakilakas. One more time. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Behold, I will do a new thing. So dakila ang ginawa na Lord sa ministry natin sa loob ng 36 na taon. Glorious. Pagpasalamat natin sa Lord yun, pero tapos na yun eh. Nang sabi niya, gagawa ako ng bago. Bago. Mas dakila. Mas kamangha-mangha. Nasabihin mo ng malakas, my future is greater than my past. Ano naunawaan nyo? Yung future natin, mas greater sa past natin. So maganda na yung past natin, amen? Pero sabi ng Lord, yung hinaharap mo, mas dakila kaysa nakalipas mo. Maganda na yung nakalipas mo, glorious na. Pero sabi niya, mas glorious, mas greater, mas grandes yung future mo kaysa sa past. So ang ibig sabihin, ano man yung kalagayan mo ay hindi pa yun yung final. More are coming. Woo! Hallelujah! Hindi na ako magpapakahaba. I had a dream. Pagkatapos po na ating anniversary, Sunday, Monday, na naginip ako. Alam niyo, pag kinakausap ako ng Lord, madalang po yung visions and dreams. Ang kinalakihan ko sa Lord, yung audible voice. Kaya nga araw-araw eh. Basta doon ako lumaki na lagi ko narinig-tinig niya audible voice. Pagmula nung naligtas ako, magpo 40 years na next year.
hindi ako nag-miss na marinig ang tinig niya. Kaya doon ako sanay. Pero alam ko, God is a speaking God. Marami siyang ways para i-convey sa atin yung message niya, yung will niya, yung plan niya, yung gusto niyang mangyari concerning us and the things He wants us to accomplish through us. Very rare yung vision at dreams na kinuminikate ako ng Lord. Meron namang ganong pagkakataon, siguro out of 100%, baka mga 10% lang. But the most talaga yung, ito, para tayong nag-uusap na ganito. Lagi ko narinig ang tinig niya. Sa Monday, madaling araw, I had a dream. So, hindi ko siya masyadong inisip dahil nga, siyempre, bukod sa pagod tayo, meron pa akong event na pupuntahan. At na-accomplish ko naman yun. Noong sumunod na araw, niremind ako ng Holy Spirit ng dream. And then, nung Friday, inulit niya ulit. So, dalawang bagay na yung ginamit niya para ipaabot sa akin yung message niya. Una, yung dreams, yung dream. Kasi kalawa, yung spoken word. So, ang ibig sabihin nun, you have to learn from this truth. Pagka gano'n yung ginawa ng Lord, ang ibig sabihin, pinagtitibay niya yung gusto niyang mangyari. When God spoke twice and thrice, He is determined to do it. Kinukotap niya yung ating atensyon. Gusto niyang maintindihan natin yung ipinapaabot niya sa atin. So, inulit niya uli yung dreams. Ito yung dreams. Nakita ko yung sarili ko nasa isang lugar. Hindi maganda yung lugar. Hindi rin naman pangit, pero hindi kagandahan. Nakita ko yung mga staff, gumagawa sa Lord, nagtatrabaho. Sabi ko, ba't kayo nandito? Ako, kulang sa gamit yung lugar na to, hindi ka ako presentable. Walang sumasagot. Tuloy lang sila sa ginagawa nila, sa movement. Then, pagkatapos nun, I was transported, nilipat sa ibang lugar. Alam niyo yun? Kagaya ni Philip, di ba, nasa wilderness siya. And then later, napunta siya ng Azoto, patungo ng Caesarea. He was transported in the Spirit. So, yun yung nangyari sa akin. I was transported dito sa lugar na ito to another place. Yung panibagong lugar na nakita ko, napuntahan ko, napakaganda. Napakaluwang. Yung bang desire ng puso kong lugar na daman-daman mo yung langit sa lupa, malawak, sobrang, so beautiful, so lovely, no? Doon ako napunta. And I begin to feel the spirit of joy in my being, yung kagalakan. And the dream ended. I asked Nanay about that. I asked John about that concerning the interpretation. At ito po yung naging conclusion ko roon sa dreams ko. Dahil nagsalita siya sa akin ng Friday, very clear. Ito sabi niya, anak, new thing is coming. Woo! May tao ba rito? May nakakaintindi ba ng sinasabi ko? New thing is coming. Sabihin mo sa katabi mo, your future is greater than your past. Palakpakan natin ang Diyos. Yung nakita kong lugar na hindi magandang bahay, kulang sa gamit, ulting. At yung bagong pinakita niya na sobrang gandang lugar, napakalawak, daman-daman mo yung langit sa lugar na yan. Yan yung new thing. Jesus is ours, He'll get ready.
And the Lord goes on, at dito na ako magtatapos. Ay, ito ang sabi niya. Lahat daw po ng meron tayo, itataas niya. In English, everything we are doing for Him, God will increase and bring it into perfection. Everything. Yung prayer natin, fasting natin, giving natin, holiness, righteousness, purity, power, glory, lahat. Itataas niya patungo sa kasakdalan. Completion. At ito yung ikalawang sabi niya. At lahat daw po ng tinatanggap natin sa Kanya at ibinibigay niya sa atin ay itataas niya. Itataas. Itataas. So, ang ibig sabihin, limbawa, ang sapatos ko 3, sabi niya, dadamihan niya. Do you understand that? Ano man daw pong property meron tayo, dadagdagan niya. Ano man daw pong amount ng pera meron tayo, itataas niya ng itataas ng itataas at itataas. At titigil lang daw po yan pag yung kanya pong plano sa atin ay kompleto na. Are you ready for the overflowing? Are you ready for the unlimited? Lahat po tayo tumayo, pumalakpak ng malakas. Let us sing the song, God said it, we believe it, and it is done. You said it, We believe it. You said it, it is done. You said it, Kumanta ka, Jesus is our shield. You said it, it is done. Pinakamayamang ministry sa ibabaw ng lupa. Lahat ng gamit ay magaganda, puro bago, high-tech. Ang mga full-time ay mananagana, mapapagpala. Hallelujah! Ang congregation ay mabibless ng sobra-sobra sa kaya niyang isipin, hindi na tunawain. You said it, it is done. Sing it! You said it, we believe it. You said it, it is done. You said it, We believe it. you said it. The wealth of the wicked belongs to us. Yung property ng wicked ay atin. Yung pera ng wicked ay atin. Yung laman ng pangangawat ng wicked ay atin. God, we believe Ang negosyo, transaction ng wicked ay atin. impossible. We are upgraded, exalted. God, we believe. We are increasing, God, we and increasing, and increasing. the immovable. Woo! Break the unbreakable. Yes! God, we believe. God, we believe for it. From the impossible. Lahat ng nakalipas ay nakalipas na. At ang parating ay bawang bago. Kamangha-mangha. Dakila. Kakila-kilalas. Unprecedented. Unimaginable. Unlimited. God, we believe. Too much to comprehend. Too much to understand. From the impossible, we'll see a miracle. Our glory days are here. Believe. Our future is greater than our past. You
Ang sabi ko, in multiplying God multiply us. Multiplication of property. Multiplication of possession. Multiplication of resources are happening. Multiplication of opportunity. Hallelujah. Favor. Privilege. For nothing is impossible. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Now say this out loud with all the faith in your heart. Mabuting amang Diyos, marami pong salamat na ang hinaharap ko ay sobrang dakila kaysa nakalipas ko. Ang nag-aantay sa akin ay glory, blessings, favor, goodness, mercy, victory, success, triumph, promotion, at lahat ng ito ay overflowing at unlimited. You said it. I believe it. I believe it. I believe it. And it is done. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Woo! Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Siguro, lumukso tayo at lumundag kahit na 7 minuto. Lahat po'y pumalakpak. Lahat po ay sumigaw. Lahat ay magsaya. It's happening now! Hey! Everybody shout, shout, shout! We are increasing. We are increasing. I believe. I believe because my faith is now and it's set in the power of the great I am. Sing, I believe. I believe because my faith is now and it's set in the power of the great I am. Oh, I believe. I believe because my faith is Yes, I believe. We believe. the power of the great I am. I believe. I believe because my faith is now. The promise and it's in the promise of the great I am. Everybody come on, clap your hands and turn God. Wave, wave, wave your hand. Wave it, wave it. Shout, hey! You can dance better than that. You can wave your hand better than that. You can smile better than that. Hallelujah. It's happening now. The Do you hear that? It's happening right now, right now. now. It's happening now. Not next month, It's now. happening now. Not next year, now. Right now, right now, right now. Oh, I believe. I believe because my faith is now and it's set in the promise of the great I am. Oh, I believe. I believe because my faith is now and it's set in the promise of the great I am. I believe. I believe because my faith is now and it's set in the promise of the great I am. Oh,
It's happening now, not next week, not next month, not next year. Now, now, now. It's happening now. The season of recovery. Right now, right now, right now. Shout it out, say. It's happening now. It's happening now. The season of recovery. Right now, right now, right now. I believe. I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. Oh, I believe. I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. Teka. Blessing. Alam mo yung lahat, dahil yung lahat ng ninakaw ng Diablo, hindi lang ibabalik ng Diyos sa inyo. Kundi lahat ng ninakaw ng Diablo, pati sa iba, ay pupunta sa atin. We will plunder the devil. We will plunder the adversary. Do you believe that? Ano sabi ng kanta? I believe because my faith is when? Now. Ano pang sabi ng kanta? It's happening now. Yung now hindi next week yun. Hindi next month yun. Hindi next year yun. Ang now ay, it's happening now. It's happening now. It's happening now. The season of recovery is right now, right now, right now. It's happening now. It's happening now. The season of recovery is right now. Once again, Glory harvest, wealth harvest, soul harvest, unlimited harvest. Hallelujah. It's happening now. It's happening now. The season of recovery is right now, right now, right now. I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. Oh, I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. Oh, I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. Oh, I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. That is the blessing that is here. The blessing that goes through me. The season of great harvest is happening. That is the blessing that is here. The blessing that goes through me. The season of great harvest is happening. You said the blessing that is here. The blessing that goes through me. The season of great harvest is happening. That is the blessing that is here. The blessing that goes through me. The season of great harvest is happening. 1, 2, 3. That is the blessing that is here. The blessing that goes through me. The season of great harvest is happening. That is the blessing that is here. The blessing that goes through me. The season of great harvest is happening. Sing, I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. Oh, I believe because my faith is now. And I stand in the promise of the great I am. Hallelujah! Glory, 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 glory! Sabi mo sa katabi mo, yung harvest mo ay unstoppable. Yung harvest mo ay unlimited. Ang harvest mo ay overflowing. Ano yung harvest mo? Number 1, glory. Ikalawa, soul. Ikatatlo, wealth. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Be seated, please. So, maglagay tayo rito ng isang bucket. Mag-pledge po tayong lahat. Malapit na po yung ating prayer for peace. Ngayon pa lang po over
crowd na po tayo. Sa dami po ng mga churches na nag-comply with their congregation. And we'll present this one-of-its-kind gathering na pinagawa na nun sa atin, na first time ginawa ng tatay, prayer for peace. Kaya wag lang po tayong basta magbigay, mag-pledge po tayo. Hindi naman po ganito kalaki ang gastos natin kagaya sa anniversary. Mga 25% lang po yung magagastos natin dito sa prayer for peace event na ito. Mga 25%. Kaya, mag-pledge po tayo. Hindi tayo sasobra ng 5 million, o pwede pa tayong bumaba. So, yun po yung i-raise up nating pera. Kaya, lahat po tayo magsulat. Paniwalaan niyo po ang pangako ng Diyos. Ang sabi ng 2 Corinthians 9:6, tandaan niyo ito. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo ito. Ang nagbibigay ng konti, tatanggap ng konti. Ang nagbibigay ng malaki, tatanggap ng malaki. Do you believe that? Kaya sa atin pong pagbibigay, ang biyaya ay sigurado. Ang tanong lang, gaano kalaki ang gusto nating tanggapin? Dahil ang nagbibigay nga ng konti, tatanggap ng konti. Ang nagbibigay ng malaki, tatanggap ng malaki. Kagaya na magsasaka, pag marami kang butong tinanim sa bukid, marami ka aanihing palay. Pag konti tinanim mo, konti anihin mo. Yan pong principle tatungkol sa larangan ng pagbibigay at pagtanggap. Kaya ang desisyon ay nasa atin. Pag po tayong tumingin sa hawak natin, kagaya ng sabi ko kanina, sa Diyos tayo tumingin, nangako siya, expect natin na ang pangako niya itutuparin niya. Amen? At bago po kayo mag-pledge dyan at magbigay, hawakan niyo inyong mga vows at mga pledge, sabihin niyo, Father God, hindi, mamaya na, kayo mananalangin. Tinuturoan ko lang kayo. Sabihin niyo, Father God, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagsabing ano man ang hingin ko, sa iyo, sa pangalan niya, ibibigay mo. Kailangan ko po ito, pero ako'y nagpasyang unahin ka, at salamat, ibabalik mo ito ng sobra-sobra in Jesus' name. Then, expect that God will do that. Tama po ba yun? Yan ang sabi ng Lord eh. Do you believe Jesus? Then, that's it. Ayan, sige, pakilagay na yan. Wala pong hindi magbibigay, lahat po tayo rito ay magkaloob. Kayo po magpasya kung magkano ibibigay nyo. Gusto niya naman po cash, tapos bow, o puro bow, o puro cash, pero mabuti pong may bow kasi maliit lang po yung ihulog nyo eh. At bago po magkatapusan, tama, bigay nyo na po yan. Okay, God bless you as you give. Thank you, Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Do it all. You are forever in my life. You see me through
the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, and I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it Amen. So, unat niyo po yung dalawang kamay. Sabihin niyo po ito bago ko po ito i-bless. Father God, salamat po. Bless na naman ako ng sobra sa ibiniles ko sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lord, thank you for multiplying this 1,000,000 times. Salamat po na lahat ng pera ng wicked sa bank account niya, sa vault niya, sa touchy case niya, sa pitaka niya, pati mga treasury niya, pati mga gold niya ay nasa bucket na ito. At lahat ng currency sa buong mundo ay nasa bucket na ito. At wala pong bangko sa buong mundo ang may kaya i-contain ng kayamanan ng Jesus Shield at ng mga living like Jesus people. Sa pangalan ng Panginoon, we declare it. It multiplies 1,000,000 times. It is happening now. It is done. And those who believe, agree with me and say, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Glory to God.